May mga tanim na Gmelina yung aming nabiling lote dito. Ayan, ang kapal ng mga tumubo na Gmelina. At balak ko dito ay hindi natatanggalin ng mga to. At hayaan ko na lang sila lumaki. Dahil sa mahal ng presyo ngayon ng lumber, lalo na yung mga good lumber, ay pwede itong pakinabangan after how many years. At considering yung Gmelina na madali lang hintayin, with the span of 6 to 7 years ay pwede na itong anihin o pwede na ipaputol at gawing lumber. So ang ginagawa ko ay nililinis ko lang yung kanilang mga ilalim at binabawasan ko yung mga hindi tuwid, at ang itinitira ko lang yung mga tuwid na puno na pwedeng palakihin, patuloyin na lumaki at pwedeng gawing lumber. Itong Gmelina ay madaling antayin lang to. Sabi ko nga mga 5 to 6 years hanggang 7 years pwede na itong ipaputol at gawing lumber. Ayan o. May mga pinag-anihan na rin yung dating may-ari dito. Kagaya nito. Pinaputol niya na ito. Ayan o. At nagsanga ulit. Itong kagandahan dito sa Gmelina dahil pag pinutol mo ay nagsasanga ulit. At pwede kang mag-iwan ng mga tuwid na sanga para patuloyin ulit na lumaki. Ayan. Itong mga to, mga tuwid lang itinitira ko dito. Kagaya nito, mga tuwid sila. At tinatanggalan ko ng sanga dito sa baba. Gaya nito, tinanggal ko ito. Para ang concentration ng nutrients ay papunta sa main stem niya para madaling lumaki. Gaya nito, mga matutuwid talaga. So nakakapanginayang naman pagkaputulin mo. Lalo na hindi pa naman namin kailangan yung lote. Kaya hinahayaan ko lang muna lumaki para mapakinabangan. Marami kang pwedeng pakinabangan dito maliban sa gawing lumber. Yung kanyang mga sanga pagka pinutol ito ay pwede mo rin ibenta bilang panggatong. At dito sa lugar namin ay napakamahal yung panggatong. 30 pesos bawat tali. Na kung tutuusin ay ilang piraso lang. So pwede kang kumita dito nang wala ka namang ganong ginagawa, dahil hindi mo naman kailangang alagaan ito, hindi mo kailangang abunuhan, dahil kusang lumalaki lang ito, kusang yumayabong pag basta tinayaan mo lang sila. Ayan o, dami. Ang kagandahan din nito, pag dikit-dikit sila, matuwid yung kanilang stem, unlike pagka layo-layo yung pagkakatubo nila na baliko yung iba at dumadami yung sanga. Hindi sila masyadong tuwid. Kaya nito, ang ganda ng pagkakatuwid mula sa puno hanggang sa taas. Ayan o, tuwid na tuwid siya. Ayan, daming mga matutuwid. Maliban sa pwede natin pakinabangan yung puno niya, ay napakaganda ring lilim. Napakaganda rin na tumambay dito dahil malilim, malamig. So napakaraming pakinabang pag may tanim ka na puno. Sa mga bakanteng lote na hindi pa naman ginagamit, pwede nating taniman ng puno. Yan o. Maliban sa Gmelina, pwede rin tayo magtanim ng mga fruit bearing trees na pwede nating mapagkunan ng bunga. Kagaya nito, may mangga rin dito. Ayan o. Yan, may mga saging din. Yan. May mga pailan-ilan na
puno ng namumungang prutas dito. So hinahayaan ko lang munang ganyan. Wala muna akong tinatanggal maliban sa mga damo sa ilalim. Kagaya nito. Ayan o. Yung property na ito ay nabili namin nung bandang pandemic. At inunti-unti namin pabakuran, pinaderan namin yung paligid para magkaroon ng privacy dito sa loob, na walang basta-basta nakakapasok at nakakapaggalagala dito. May mga pailan-ilan din balinghoy. Ayan na balinghoy dito. May mga bunga na siguro dito. May mga laman na siguro. Kaya pwede rin nating anihin to. Yan, may puno rin ng guyabano dito. Yan. May mga pailan-ilan din nyug. Yan. May mga saging pa dito. May mga papaya din, kaya lang hindi masyadong, siguro mga matatanda na ito, kaya ganyan na lang yung kanyang bunga, maliliit na lang. Ayan o. Maganda kahit papano, kahit medyo may presyo yung pagkakabili namin, ay pwede naman itong mapakinabangan. At sabi nga nila, napakaganda ring investment ang lupa, dahil hindi bumababa yung kanyang value, kundi tumataas. So ito, hinahawanan ko muna, tinatanggal ko yung mga makakapal na damo sa ilalim para hindi masyadong masukal. Yan, may mga puno ng mangga rin doon sa banda doon. Ayan. Ito, umpisa nating tabasin yung mga damo dito na makapal. Yan. Sobrang kapal nga lang. Ang balak ko rin dito, pwede ako mag-alaga ng mga manok. At malaking tulong yung mga ilalim ng mga puno para sa silungan nila at pagkakaikayan nila. Kagaya nito, pwede sila magkaykay dito. Yan, maghanap ng mga organic na pagkain. Yan, yung mga ganitong ilalim ay gustong gusto ng manok na tatambayan. Yan. So linisan lang natin ng konti para hindi masyado masukal.